TV. Jeric Agosta. Kabanata 641. Pinanood ni Jeric ang paglipad ng helicopter at dahan-daang umiwas. Dahil ang 4 na miyembro ng pamilyang Foster ay ligtas na naipadala sa Evergreen Sect, gagawin ni Jeric ang kanyang makakaya upang harapin ang Hawk Sect at i-resh si Abraham. Magandang umaga, Mr. Agosta. Sa sandaling ito, isang magalang na boses ang nagmula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita niya ang 4 na matandang lalaki na nakatayo sa harapan niya na parang mga katulong. Ang 4 na matandang ito ay ang 4 na Mansion Guarding Marshalists na dinala ni Javis kagabi. Nang maglaon, lahat sila ay pinasuko ni Jeric. Ang dahilan kung bakit sila magalang kay Jeric ay dahil pinilit niya ang 6 sa kanilang acupoints, tulad ng ginawa niya kay Zol. Nagdusa sila ng hindi mabata na sakit tuwing 3 oras. Upang mabuhay, kailangan nilang maging tapat kay Jeric at maging kanyang mga subordinate. Tumingin si Jeric sa kanila at sinabing, "May gagawin ako at kailangan kong umalis ng isang araw. Ikaw ang mangangasiwa sa pagprotekta sa pamilyang Foster. Kung manggahas kayong suwayan ang aking mga utos, pabayaan ang pamilya Foster, o tumakas, ang nagyayelong 6 na itinanim ko sa inyong mga acupoint ay lalamunan ang inyong mga buhay at magpapakamatay sa inyo sa matinding sakit." Ang 4 na Mansion Guarding Marshalists ay mukhang natakot at nagmamadaling sinabi, "Huwag kang mag-alala, Mr. Agosta. Talagang paprotektahan natin ang pamilya ng Foster. Hindi tayo mangangahas na tumakas." Sabi ni Jeric, "Sana matupad mo ang iyong salita." Pagkatapos noon, naglakad siya papunta sa isang BMW sa looban. Pagkatapos, pinalayas niya ito sa manor. Sa manor ng pamilya Dawson. Nakaupo sa sofa sa sala sina Yolanda at Daphne, umiinom ng kape. Sa sandaling ito, isang mabait na matandang nasa edad 50 ang lumakad papunta sa sala. Nang makita ni Daphne ang matanda, hindi na makapaghintay si Daphne na magtanong, "Fabian, ano na ang pag-usad sa impormasyong hiniling ko sa iyo na magtanong?" Tungkol. Si Fabian ang mayordomo ng pamilya Dawson. Sabi niya kay Daphne, "Miss, I heard na pinatay nga raw si Javis kagabi." Gayunpaman, lihim na ipinadala ng pamilya Willock ang kanyang bangkay sa isang punerarya at hindi ito ibinalita sa labas ng mundo. Libing. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Daphne na sumimangot. Tumingin siya kay Fabian at nagtanong, bakit ang pamilya Willock ay walang hawak na A? Bakas din sa mukha ni Fabian ang pagkalito habang sinasabi, "Hindi ko rin maintindihan." Lohikal na pagsasalita, dahil ang pamilya Willock ay nawala ng kanilang nag-iisang anak na lalaki, sila ay dapat na naghahanap ng paghihiganti sa mamamatay tao sa ngayon. Kabanata 642. Pero hindi nila ginawa yun, nakakaloka talaga. Tumango si Daphne. Yun lang muna. Fabian, hilingin sa ilan sa ating mga tao na bantayan ang pamilya Willock. Kung gagawa sila ng anumang karagdagang aksyon, ipaalam sa akin kaagad. Yes, miss, sagot niya. Kasunod nito ay sinabi niya, hinihiling ka ng iyong ama na bumaba at makita siya. May sasabihin siya sayo. Tumango si Daphne bilang tugon. Pagkatapos ay lumabas si Fabian sa sala at bumaba. Tumingin si Daphne kay Yolanda at sinabing, "Mukhang pinatay ni Jeric si Javis kagabi." Sabi ni Yolanda, "Maghihiganti ba ang pamilya Willock kay Jeric at sa aking pamilya?" Naningkit ang mga mata ni Daphne, at sinabi niya, "Ayon sa pagkakaintindi ko sa pamilya Willock, gagawin talaga nila. Pero pwede ka nang manatili sa akin ngayon. Kahit gaano kabaliw ang pamilya Willock, hinding-hindi sila maglalakas loob na saktan ang pamilya ko." Medyo nakonsensya si Yolanda at sinabing, "Daphne, hindi ba ito magdadala sa pamilya mo?" Gayunpaman, ngumiti si Daphne at sumagot, "Yolanda, you're my good friend. Kung nasa panganib ka, hindi ko kayang tumabi at panoorin kang nagdurusa." Pagkasabi noon ay bahagyang kumunat ang noo niya at nagpatuloy, "Nga pala, kailangan mong imbitahan ang mga magulang at kapatid mo sa bahay ko sa lalong madaling panahon. Kung hindi, natatakot ako na hindi sila makakatakas sa pamilya Willock. Yolanda, tawagan mo ang tatay mo." Nadama ni Yolanda na ang paggawa nito ay magdadala sa pamilya Dawson.
Gayunpaman, matapos marinig ang panawagan ni Daphne, labis siyang nag-alala sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Kaya kinuha niya ang phone niya. Pero bago pa siya makatawag, nag-ring ang phone niya. Dude! Nakita niyang tawag iyon ni Jeric. Kaya, tumangala siya kay Daphne at sinabing, ito si Jeric. Sabi ni Daphne, pagkatapos sagutin mo ito ng mabilis. Tumango si Yolanda. Pagkatapos, kinuha niya ang telepono, nagtanong, Jeric, kumusta ang pamilya ko? Huwag kang mag-alala sa pamilya mo, Yolanda. Nagpadala ako ng mga tao upang dalhin ang iyong mga magulang, kapatid, at magiging hipag sa Evergreen Sect. Ligtas na sila, sagot niya. Nang marinig ito ni Yolanda, may bakas ng saya sa kanyang mga mata. Ano naman sayo? Pumunta ka rin ba sa Evergreen Sect? Hindi ko ginawa. Inalis ng Hawk Sect ang lolo ni Sarah kagabi, pupunta ako roon para iligtas si Abraham. Kabanata 643. Nagtatakang tanong ni Yolanda. Ano? Si Abraham ay kinuha ng Hawk Sect. Huwag kang mag-alala. Ililigtas ko siya. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mag-alala. Ngunit hindi ba masyadong delikado para sa iyo na pumunta doon ng mag-isa? Yolanda, nakalimutan mo na ba na natalo ko ang Evergreen Sect ng mag-isa noong nakaraan? Hindi makahanap ng dahilan si Yolanda para pabulaanan iyon. Malabong magkaroon siya ng anumang problema. Sa makatuwid, sinabi niya, mag-ingat ka, Jeric. Okay, maaari kang manatili sa pamilya Dawson pansamantala. Susunduin kita pagtapos ko dito. Okay, hihintayin kita. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono. Narinig ni Daphne na nakaupo sa tabi niya ang usapan nila. Medyo nagulat siya at sinabing, Yolanda, ngayon lang ba sinabi ni Jeric sa telepono na ipinadala niya ang tatay mo sa Evergreen Sect? Kung tama ang pagkakaalala ko, ang Evergreen Sect ay kabilang sa pamilyang Nelson, na may mabuting pakikitungo sa pamilyang Willick. Ligtas ba para sa iyong mga magulang na manatili doon? Ngumiti si Yolanda at sinabi sa kanya, Daphne, ligtas na ito. Lalong naguluhan si Daphne nang marinig iyon. Bakit ka sigurado? Sinabi sa kanya ni Yolanda na natalo ni Jeric si Alfred, ang Sectmaster ng Evergreen Sect, at kinuha ang kontrol sa sekta. Nagulat si Daphne nang marinig na si Jeric ang naging bagong Sectmaster ng Evergreen Sect matapos patayin si Alfred. Si Jeric na ba ang bagong Sectmaster ng Evergreen Sect? Oo, Daphne. Sa wakas ay naunawaan ni Daphne kung paano matatalo ni Jeric ang 4 na mansyon ang nagbabantay sa mga martialists ng pamilya Willick at papatayin si Javus nang walang kahit katiting na takot sa pamilya Willick. Ito pala ay kontrolado niya ang Evergreen Sect. Mayroon nga siyang lakas na hamunin ang Hawk Sect. Sa wakas ay natauhan si Daphne at nagtanong, Yolanda, saang malaking sekta sa Eldoria nagmula ang Jeric? Yolanda said, ang alam ko lang ay taga Oakhaven siya. Hindi ko alam kung saang sekta siya galing. Natigilan si Daphne. Hindi pala alam ni Yolanda ang lahat tungkol kay Jeric. Tila imposibleng malaman ang lahat tungkol sa kanya sa napakaikling panahon. Kaya sabi niya kay Yolanda, hintayin mo ako dito. Bababa ako at aalamin ko kung bakit tumango ang tatay kong si Yolanda. Oo naman, sige. Ay ang makita ako. Agad na tumayo si Daphne at bumaba. Sa sala sa unang palapag ng villa, nakaupo sa sofa ang isang lalaking nasa edad 50. Maharlika ang itsura ng lalaki. Umiinom siya ng kape at nagbabasa ng dyaryo. Ito ang ama ni Daphne, si Morris. Nang makitang pababa ng hagdan ang kanyang anak, ibinaba ni Morris ang dyaryo at nakangiting sinabi, Daphne, halika rito. Kabanata 644. Dad, ano pong hinahanap nyo? Umupo si Daphne sa sofa at sinabi sa kanyang ama. Tumango si Morris. Nagpadala ang lola mo ng salita mula sa Maiden Sect na may mahalagang bagay siyang dapat asikasuhin sa Hawk Sect. At hiniling niya sa akin na pumunta sa Hawk Sect kasama siya. Pagkatapos kong pumunta sa Hawk Sect, huwag kang lalabas at manggulo. Noon lang nalaman ni Daphne na nag-aalala ang kanyang ama na manggugulo siya pagkatapos nitong umalis. Dahil dito, nakaramdam ng labis na pagkakamali si Daphne. Magiliw niyang sinabi, Tay, masyado ba kitang pinag-aalala? Bakit hindi mo hayaan ang kapatid ko na gumawa ng mas kaunting gulo?
Tumawa si Morris. Maganda ang ugali ng kapatid mo. Siya ang namamahala ng kumpanya para sa akin ngayon. Ikaw lang ang hindi nakikinig sa amin ng nanay mo. Marami kang naging problema sa akin. Bagaman sinasaway ni Morris si Daphne sa salita, labis silang nagustuhan ng kanyang asawa sa medyo matigas ang ulo na anak na ito. Nagpout si Daphne at sinabing, "Kai, dahil natatakot ka na lumabas ako at gumawa ng gulo, maaari mo rin akong dalhin sa Hawk Sect. Gusto mo ring makita kung gaano kaganda ang Hawk Sect? Hindi mo ba nakita ang Maiden Sect? Pareho silang sekta ng Firstville at halos pareho sila," sabi ni Morris. Niyugyug ni Daphne ang kanyang ama at sinabing, "Pero gusto kong pumunta sa Hawk Sect para tingnan." Mahal na mahal ni Morris ang kanyang anak na babae at hindi niya ito magawang pigilan. Ngumiti siya at sinabing, "Sige, sige, ihahatid na kita doon." Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang anak na babae, na nakasuot ng nakaistilong maikling palda, nakasimangot, at sinabing, "Ngunit kailangan mong magpalit ng disenteng damit para makapunta sa Hawk Sect." Kinagat ni Daphne ang kanyang mga labi at sinabing, "Alam ko, palit lang ng damit. Papalitan ko na." With that, umakyat na si Daphne. Ang dahilan kung bakit siya nakiusap sa kanyang ama na dalhin siya sa Hawk Sect ay sinabi ni Jeric kay Yolanda sa telepono na pupunta siya sa Hawk Sect para iligtas si Abraham. Sa makatuwid, hindi niya namamalayan na gustong pumunta sa Hawk Sect para tingnan. Ginawa niya ito dahil maaari niyang hilingin sa Maiden Sect na iligtas si Jeric kung siya ay nasa panganib. Nagulat siya na may katangahang ideya siya. Nag-aalala siya kay Jeric at pupunta siya sa Hawk Sect para iligtas siya. Hindi rin niya alam kung bakit niya ginawa ito. Sa sala sa second floor, sabi ni Daphne kay Yolanda, "Yolanda, gusto ng tatay ko na samahan ko siya sa Maiden Sect." Itinago ni Daphne kay Yolanda na bukod sa pagpunta sa Maiden Sect, pupunta rin siya sa Hawk Sect. Hindi niya sinabi kay Yolanda na pumunta siya sa Hawk Sect para iligtas din si Jeric. Ang dahilan kung bakit niya ito itinago kay Yolanda ay hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag kay Yolanda. Dahil hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Tanong ni Yolanda, "Kailan ka babalik?" Sagot ni Daphne, "I should be back today. Pagkaalis ko, pwede mong sabihin kay Fabian kung may kailangan ka." Kabanata 465. Pwede mo rin akong tawagan. Nakangiting tumanggo si Yolanda. "Daphne, best friend kita." Ngumiti din si Daphne, "Best friend ko rin kayo." Pagkatapos, bumalik si Daphne sa kanyang kwarto at nagpalit ng itim na training suit. Ang kanyang mahabang buhok na hanggang balikat ay nakatali sa isang nakapusod. Kasabay ng kanyang itim na damit pang training, nagbigay siya ng isang heroic or Yolanda. "Mauna na ako." Kumaway si Daphne kay Yolanda. Tumayo si Yolanda at kumaway kay Daphne, "Sige, sige." Agad na bumaba si Daphne. Pagkalipas ng ilang minuto, sa pamamagitan ng floor-to-ceiling glass ng sala, nakita ni Yolanda ang isang helicopter na lumipad mula sa damuhan sa labas at lumipad sa kalangitan. Ang araw ng tanghali ay sumikat sa Dragon Mountain sa silangan ng Firstville. Ilang helicopter ang dumaong sa Hawk Peak na may mga hagong na tunog. Sa malawak na plaza ng Hawk Sect, naghihintay na doon si Gaylor kasama ang mga presbyter at iba pang martialists. 4 na helicopter ang lumapag sa plaza. Matapos lumabas ang makina ng mga helicopter, bumukas ang mga pintuan ng cabin. Si Morris, Daphne, at ilang mapuputing buhok na matatandang babae na nasa edad 50 anyos ay bumagsak mula sa isang helicopter. Pagkatapos, lumabas ang isang matandang babae na may puting buhok at isang dragon head crotch. Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng araw, at ang kanyang katawan ay naglabas ng napakagandang momentum. Ang matandang babae na ito ay ang sect master ng Maiden Sect, Laura. Ang iba pang 50 taong gulang na kababaihan ay mga presbyter ng Maiden Sect. Pagkabukas ng pinto ng cabin ng isa pang helicopter, lumabas ang 5 maputing matandang lalaki na nakadamit. Lahat sila ay may tindig na mga immortal, at may hawak silang mga espadang may saplot sa kanilang mga kamay. Para silang mga pambihirang eskrimador.
Pagkalabas ng 5 matandang lalaki sa helicopter, magalang silang tumayo sa isang tabi, na para bang naghihintay sila ng isang malaking shot na lumitaw. Sa sandaling ito, bumaba mula sa helicopter ang isang matandang nakasuot ng damit. Siya ay may puting buhok at isang kabataang mukha. Ang kanyang mga mata ay parang mga bituin, at ang kanyang momentum ay pambihira. Mukha siyang immortal na bumaba sa mundo ng mga tao. Ito ay si Elijah, ang sect master ng Divine Sword Sect. Ang 5 matandang lalaki na nakadamit ay ang mga presbyter ng Divine Sword Sect. Mula sa natitirang 2 helicopter ay nagmula ang mga martialists mula sa Maiden Sect at sa Divine Sword Sect. Ang mga martialists ng Maiden Sect ay pawang mga babae. Ang mga martialists ng Divine Sword Sect ay pawang mga lalaking nakasuot ng damit na may hawak na mga espada. Ms. Dawson, matagal nang hindi nagkikita. Nakangiting bati ni Elijah nang makita si Laura. Binal ika ni Laura ang pagbati. Mr. Collins, matagal nang hindi nagkikita. Hahaha, Mr. Collins, Ms. Dawson, long time no see. Sa sandaling ito, naglakad si Gaylor nang nakangiti. Long time no see, Mr. Willick. Agad namang sinalubong ni na Laura at Elijah si Gaylor nang nakangiti. Tuwang-tuwa ang 3 sect masters na makita ang isa't isa at tumawa ng tawanan. Tumingin si Elijah kay Gaylor at nagtanong, Mr. Willick, anong problema? Bakit ka nagpadala ng mga tao para imbitahan kami ni Ms. Dawson? Ano ang kagyat na kailangan nating pumunta sa Hawk Sect para pag-usapan ito? Napatingin din si Laura kay Gaylor. Tulad ni Elijah, nakatanggap siya ng mensahe mula sa martial list ng Hawk Sect kagabi. Sinabi ng martialista na ang Hawk Sect ay may apurahang bagay na dapat pag-usapan sa Maiden Sect at hiniling sa kanila na pumunta sa lalong madaling panahon. Nawala ang ngiti ni Gaylor at tumingin siya ng mataimtim. Tumingin siya kina Elijah at Laura at sinabing, Ms. Dawson, Mr. Collins, pumunta tayo sa Hawk Palace at maupo. Mangyaring uminom ng isang tasa ng kape bago natin pag-usapan ito. Tumango si Elijah. Tutal may maraming tao sa plaza. Hindi ito isang lugar para pag-usapan. Kaya, pinamunuan ni na Elijah at Laura ang kanilang sariling mga tao at sinundan si Gaylor patungo sa Hawk Palace. Kabanata 646. Pagdating nila sa Hawk Palace, pumasok ang mga sect master at presbyter, habang ang iba pang martialists ay nanatili sa labas. Si Daphne at ang kanyang ama ay hindi nakaharang sa labas. Sinundan nila si Laura sa Hawk Palace. Matapos makaupo ang lahat sa Grand Hall, hiniling ni Gaylor sa mga katulong na ihain sa kanila ang kape. Pagkatapos nun, winagiwi niya ang kamay niya. Umalis ang lahat ng mga katulong mula sa Grand Hall at isinara ang pinto sa kanilang paglabas. Ang mga tao sa Grand Hall ay pawang mahahalagang tao ng Hawk Sect, ang Divine Sword Sect, at ang Maiden Sect. Si Elijah ay humigop ng 2 higop ng kape, tumangala kay Gaylor, at nagtanong, Mr. Willick, masasabi mo ba kung ano ang kagyat ngayon? Sinulyapan ni Gaylor sina Elijah, Laura, at ang iba pang miyembro ng Divine Sword Sect at Maiden Sect na may nag-aalab na mga mata at isang solemn na ekspresyon. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, Miss Collins, Ms. Dawson, baka mabigla ka sa sasabihin ko. Sana kumalma ka na pagkatapos kong sabihin iyon sa iyo. Tumawa si Elijah. Ano? Mayroon bang anumang bagay sa mundong ito na maaaring mabigla sa akin? Napukaw nito ang aking interes. Mr. Willick, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Sinabi rin ni Laura, Mr. Willick, bilasan mo magsalita. Lahat kami ay nakikinig ng mabuti. Tumango si Gaylor. Mr. Collins, Ms. Dawson, kung sasabihin ko sa iyo na si Alfred ay namatay, ang Evergreen Sect ay nagbago ng mga kamay, at ang pamilyang Nelson ay nawasak na ang lahat ng mga ari-arian nito ay napupunta sa bulsa ng iba, maniniwala ka ba? Si Elijah, Laura, at lahat ng presbyter ng Divine Sword Sect at ang Maiden Sect ay nagulat. Isang tao lang ang kalmado. Si Daphne iyon. Mula sa Yolanda. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagulat tulad ng iba ay nalaman na niya ang tungkol sa balitang ito kay Free.
Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit inimbitahan ni Gayler ang mga tao ng Divine Sword Sect at ang Maiden Sect. Pinagsama-sama niya ang mga ito upang sabihin sa kanila na nilipol ni Jerick ang pamilyang Nelson at kinuha ang kontrol sa Evergreen. Ang sekta. Ginawa ito ni Gayler para makipagsanib puwersa sa Divine Sword Sect at sa Maiden Sect para harapin si Jerick. Hindi maiwasan ni Daphne na mag-alala tungkol kay Jerick. Nagtagal sina Elijah, Laura, at ang iba pa para makabawi sa kanilang pagkagulat. Namilog ang mga mata ni Elijah habang nakatingin kay Gayler at nagtanong, Mr. Willick, totoo ba ang sinabi mo? Bakit wala akong natanggap na balita? Nakasimangot din si Laura na may pagtataka. Tumawa si Gayler at sinabing, haha, not to mention you guys, kahit kagabi lang nalaman. Nawasak ang pamilyang Nelson, at nagkaroon ng bagong may-ari ang Evergreen Sect. Ang balita ay sadyang hinarang, kaya wala kaming alam. Tanong ni Elijah, Mr. Willick, sino ang samaire sa pamilyang Nelson at kumuha ng kontrol sa Evergreen Sect? Ang pangalan niya ay Jerick Agosta, sabi ni Gayler. Sino si Jerick Agosta? Halos sabay na tanong ni Elijah at Laura. Kabanata 647. Umiling si Gayler at sinabing, as present. Hindi ko pa lubusang nakakabisado ang kanyang personal na impormasyon. Sobrang ordinaryo ang itsura niya, pero may malalim na sekreto sa likod niya. 1320 Wednesday, ika-25 ng Setyembre BB. Kabanata 468. Kung gayon bakit niya sinira ang pamilya Nelson at pinatay si Alfred? Tanong ni Laura. Sagot ni Gayler. Ginawa niya ito para sa ikalawang tomo ng Longevity Scripture. Ano? Ang ikalawang tomo ng Longevity Scripture. Sabay na bulalas nina Elijah at Laura. Ang dahilan kung bakit sila nabigla ay dahil alam nila kung gaano kahalaga ang ikalawang tomo ng The Longevity Scripture. Tumango si Gayler. Tama, magsisimula tayo kay Bo, ang anak ng pamilyang Nelson, at si Sarah, ang anak ng pamilyang Astor. Nagmamahalan sila, at ipapakasal sila ng pamilyang Nelson at ng pamilya Astor. Ngunit biglang dumating si Jerick sa pamilya Astor sa mismong gabi ng pakikipag-ugnayan at sinabing si Abraham ay inapo ng apprentice ni Rocco. Sa makatuwid, si Abraham ay may ikalawang tomo ng Longevity Scripture, na ipinasamula kay Rocco, ang Sword Emperor. Pagkatapos ay hiniling ni Jerick kay Abraham na ibigay ang Longevity Scripture, o papatayin niya ang pamilya Astor. Upang maprotektahan ang pamilya Astor, ang pamilyang Nelson ay mahigpit na nakipaglaban kay Jerick. In the end, si Bo ay pinatay ng malungkot. Sa kabutihang palad, nakatakas ang pamilya Astor sa ilalim ng proteksyon ng pamilyang Nelson. Gumawa ng kwento si Gayler. Matapos patayin si Bo, agad na pinuntahan ni Jerick ang pamilya Nelson at hiniling sa kanila na ibigay ang pamilya Astor. Hindi natinag ang pamilyang Nelson, kaya nakipag-away sila kay Jerick. Gayunpaman, si Jerick ay sadyang baliw at nakakatakot. Walang kapantay ang pamilya Nelson para sa kanya. Lahat ng miyembro ng pamilyang Nelson ay pinatay. Sa puntong ito, tumingin siya kina Elijah at Laura at sinabing, Mr. Collins, M.S. Dawson, sa tingin mo ba ay demonyo si Jerick? Bagamat nabigla sina Elijah at Laura sa pagkawasak ng pamilya Nelson, mas nabahala sila sa ikalawang tomo ng Longevity Scripture. Mula sa sinabi ni Gayler, nalaman nila na si Abraham ay ang inapo ng apprentice ng Sword Emperor. Bukod dito, mayroon siyang pangalawang volume ng Longevity Scripture na ipinasamula sa Sword Emperor. Para sa kanila, ito ay isang magandang balita. Kinailangan ni Elijah at Laura ng maraming pagsisikap upang makabawi mula sa ex. Lubos na kaligayahan ang dinala sa kanila ng mensaheng ito. Pagkatapos, paulit-ulit silang tumango kay Gayler at sinabing, Mr. Willick, tama ka. Si Jerick ay talagang isang mamamatay tao na demonyo. Nararapat siyang patayin. Kaagad pagkatapos, tinanong nila si Gayler, Mr. Willick, anong nangyari sa pamilya Astor mamaya? Sabi ni Gayler, nang malaman ni Abraham at ng kanyang pamilya na nalipol na ang pamilya Nelson, lumapit sila sa akin para humingi ng tulong. Ang aking apo, si Javis, ay kinuha ang mga Astor dahil sa kabaitan.
Gayunpaman, pinatay ni Jerick ang kanyang daan patungo sa pamilya Willock sa lalong madaling panahon. Kapag pinag-uusapan ito, si Gaylor ay may malungkot na ekspresyon, at tila siya ay nasa hindi maipaliwanag na sakit. Nang makita ito, hindi maiwasan ni Elijah at ang magkatinginan. Hindi nila maiwasang magtaka, pinatay din ba ni Jerick si Jovish? Nag-aalalang tanong ni Elijah, Mr. Willock, anong nangyari? Mr. Collins, sobrang nalungkot ang tatay ko dahil pinatay ni Jerick si Javas. Sa pagkakataong ito, sabi ni Leo kay Elijah. Bagaman inaasahan na ito ni Elijah, nabigla at nagalit pa rin siya nang marinig iyon. Ano? Pinatay ni Jerick si Javas. Ang mamamatay tao na diablo na ito ay talagang nararapat na mamatay. Sa malungkot na mukha, sinabi ni Leo, oo, karapat-dapat na mamatay si Jerick. Kaya ka pinatawag ng tatay ko dito para pag-usapan kung paano haharapin si Him. Sa Grand Hall, nang marinig ni Daphne ang kwento, galit na galit siya. Hindi niya inaasahan na si Gaylor ay magbubuga ng ganoong kalokohan at ibaluktot ang katotohanan. Obviously, in love sina Sarah at Yolanda, pero sinabi ni Gaylor na in love si Sarah kay Beau. Higit pa rito, si Beau at ang mga Nelson ay halatang pinatay dahil naghiganti sila kay Jerick at sa mga Fosters. Hindi na sila nakayanan ni Jerick, kaya sinira niya ang pamilyang Nelson at natalo ang Evergreen Sect. Ngunit sinabi ni Gaylor na si Jerick ay isang mamamatay tao na baliw na pumatay sa mga inosente para makuha ang longevity scripture. Bukod pa rito, nabigo si Javas na makaganti at namatay sa kamay ng 4 na Mansion Guardang Marshalists na dinala niya. Kasama niya. Ngunit ibinalik ni Gaylor ang katotohanan at inilarawan si Javas bilang isang matuwid na tao na nagligtas ng mga tao at namatay ng hindi makatarungan. Sa pananaw ni Daphne, ito ay sobra. Hindi siya nakatiis. Sa oras na ito, tila nakabawi si Gaylor sa kanyang kalungkutan. Tumingin siya kina Elijah at Laura at sinabi, pagkatapos na mapatay ang apo ko, kinuha ni Jerick si Abraham. Sa makatuwid, nakikiusap ako sa iyo, G. Collins, M.S. Dawson, na makipagtulungan sa amin upang maalis si Jerick, ang napakasama at walang awa na mamamatay tao, at iligtas si Abraham. Ginagawa din namin ito para ipaghiganti ang pamilya Nelson at ang apo ko. Ano sa palagay mo, Mr. Collins, M.S. Dawson? With that, tumingin siya kina Elijah at Laura. Sisigot pa lang sina Elijah at Laura, galit na sinabi ng isang babae, Gaylor, nagsisinungaling ka. Hindi totoo lahat ng sinabi mo. Kabanata 648. Nagulat ang lahat. Pagtingin sa direksyon ng boses, nalaman ng karamihan na ang nagsasalita ay isang babaeng nakasuot ng itim na training suit. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Daphne. Hindi napigilan nina Laura at Morris na matigilan. Hindi nila alam kung bakit nasabi iyon ni Daphne. Hindi inaasahan ni Gaylor na siya pala ang sisisihin ng isang babae. Kahit galit na galit ay hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Dahil nakilala niya na ang babaeng ito ay apo ni Laura. Kung hindi apo ni Laura si Daphne, pinatay na niya ito gamit ang isang palad. Tumingin si Gaylor kay Daphne na may nagbabagang mga mata at nagtanong, Miss Dawson, sinabi mo lang na nagsisinungaling ako. Bakit? Nais ding malaman nina Laura, Elijah, at ng iba pang mga tao kung bakit sinabi ni Daphne na nagsisinungaling si Gaylor. Pagharap sa nagtatanong na mga mata ng karamihan, medyo kinabahan si Daphne noong una. Pero nang maisip niya kung paano naging puti si Gaylor, bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Tumingin siya sa kanya at sinabing, nagsisinungaling ka. Best friends with Yolanda, ang anak ng foster family na si Jerick ay boyfriend ni Yolanda. Nagstay ako sa Foster's Place kagabi, kaya nasaksihan ko ang lahat. Ang apo mo, si Javas, ay nagdala ng ilang first-class martialists at first-rate martialists sa pamilya Foster para gumawa ng gulo para kay Jerick. Actually, may kinalaman ito sa akin. A few days ago, I had dinner with my friends at the Lestrange Hotel on my birthday. Kahit papaano, nalaman ito ni Javas at nasuhulan ang manager ng hotel at mga waiters. Naglagay siya ng aphrodisiac sa aming alak.
After Yolanda and isang Himatayan, gusto niya kaming halayin. Pagkatapos ay lumitaw si Jeric sa oras, iniligtas kami ni Yolanda, at tinuruan ng leksyon si Javas. Sa pagsasalita tungkol dito, huminto si Daphne at nagpatuloy, Jeric made Javas a laughingstock in Fenceville. Si Javas ay nakipagtalik sa ibang lalaki sa silid ng hotel. Kaya kagabi, dinala ni Javas ang mga tao sa pamilya Foster para maghiganti kay Jeric. Hindi niya iniligtas ang pamilya Astor mula sa katwiran. At sa pagkakaalam ko, ang mga Astor ay kinuha ng Hawkset kagabi. Saglit na sinabi ni Daphne. Ang mga tao ng Divine Sword Sect at ang Maiden Sect ay nagkakagulo at nagsimulang magbulungan. Hindi na kailangan. Upang sabihin, ang mga presbyter ng dalawang sekta ay nagsimulang magduda kay Gaylor. Maging sina Elijah at Laura ay nagsimulang magduda sa kanya. Kung totoo ang sinabi ni Daphne, nakuha na ng Hawk Sect ang mga Astors at na-frame si Jeric at ang Evergreen Sect. Sa ganitong paraan, ang Divine Sword Sect at ang Maiden Sect ay gagamitin ng Hawk Sect. Si Elijah at Laura ay hindi gustong gamitin ni Gaylor. Kung ganoon, makukuha ng Hawk Sect ang lahat ng benepisyo, habang ang Divine Sword Sect at Maiden Sect ay walang makukuha. Parehong nagulat at nagalit si Gaylor. Hindi niya inaasahan na si Daphne ang maglalantad ng tama. Ang mas ikinagulat niya ay nasa pamilya ng Foster si Daphne kagabi at nasaksihan niya ang ginawa ni Javas. Gayunpaman, hindi sinabi sa kanya ni Leo ang tungkol dito. Sa pag-iisip, matalim niyang sinulyapan si Leo. Alam ni Leo kung bakit siya tinitigan ng kanyang ama na may masamang tingin. Gayunpaman, naramdaman din niya ang labis na pagkakamali. Hindi naman sa ayaw niyang sabihin kay Gaylor na nasa foster family si Daphne kagabi, pero hindi niya talaga alam, dahil hindi naman binanggit ng mga martialist si Daphne. Gayunpaman, hindi alam ni Gaylor o Leo na naloko sila ni Daphne. Mayroon sila. Ang dahilan kung bakit sinabi ni Daphne na kasama siya sa pamilyang Foster ay ayaw niyang maghinala si Gaylor sa kanya. Ngunit hindi alam ng mag-ama ang totoo at naniwala sila sa sinabi nito. Hindi aaminin ni Gaylor na nagsisinungaling siya. Tumingin siya kay Daphne at masayang tumawa. Hahaha. Ang kanyang tawa ay naging palaisipan kay Elijah, Laura, at sa iba pa. Hindi nila alam kung ano ang tinatawanan ni Gaylor. Sa wakas, tumigil si Gaylor sa pagtawa. Tumingin siya kay Daphne at sinabing, Miss Dawson, may ebidensya ka ba na magpapatunay sa sinabi mo? Hindi napigilan ni Daphne na mapanganga. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Saksi ako. Paano ito magiging peke? Tumawa ulit si Gaylor. Hahaha, kaso ikaw lang ang nakasaksi sa sinabi mo. Wala naman. Walang ebidensyang magpapatunay na kung ano ka. Totoo ang sinabi. Walang ebidensya si Daphne na magpapatunay na totoo ang sinabi niya. Tumingin siya kay Gaylor na hindi kumbinsido at sinabing, paano mo mapapatunayan na ang apo mo ay nagligtas ng mga tao at namatay sa mga kamay ni Jeric para sa katwiran? Agad na napawi ang ngiti ni Gaylor. Pagkatapos, isang tusong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Miss Dawson, kahit hindi ko mapatunayan na namatay ang apo ko sa pagliligtas sa mga Astors, mapapatunayan ko na winasak ni Jeric ang pamilyang Nelson. Kabanata 649. Dahil doon, tumingin siya kay Theo at nagutos, humayo ka, dalhin mo ang mga saksi. Sumagot si Leo at lumabas ng Grand Hall. Si Elijah, Laura, at ang iba ay lahat ay napaka-curious, anong mga saksi ang ipapatawag ni Gaylor. Hindi nagtagal, umalangaw ang mga yabag mula sa labas ng Grand Hall. Dalawang lalaki ang pinapasok ni Leo. Sila ay sina Richie at Gavin, dalawa sa mga nangungunang martialist sa pamilyang Nelson. Pagdating nila sa Grand Hall, sinabi ni Leo kay Gaylor, pare, andito na po ang mga saksi. Nakilala rin nina Elijah, Laura, at ng iba pa ang mga saksing dinala ni Leo. Sila ay sina Richie at Gavin, ang nangungunang martialists sa pamilyang Nelson. Naikuyom nina Richie at Gavin ang kanilang mga kamauki na Gaylor, Elijah, at Laura. Mr. Willick, Mr. Collins, Ms. Dawson. Sabi ng mga sect masters. Hindi na kailangang tumayo sa seremonya.
Pagkatapos, tumingin si Gaylor kina Richie at Gavin at sinabing, "Richie, Gavin, pakisabi sa amin kung paano winasak ni Jerick ang pamilyang Nelson at pinamahalaan ang Evergreen Sect." Sumagot sila, "Oo, Mr. Willick." Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Richie kung paano biglang pumasok si Jerick sa manor ng mga Asters noong gabi ng pakikipag-ugnayan at sinubukang agawin sa kanila ang ikalawang tomo ng The Longevity Scripture. Sinabi nila na namatay si Bo upang protektahan ang mga Asters, habang si Jerick ay patuloy na winasak ang pamilyang Nelson at natalo ang Evergreen Sect. Kung ano ang sinabi niya ay eksaktong sinabi ni Gaylor kanina. Ang photo ni Richie ay itinuro ni Gaylor. Sa huli, galit na sinabi ni Richie kina Gaylor, Elijah, at Laura, hindi makatao si Jerick. Pinatay niya ang pamilya Nelson at, bonihag pa niya si Mr. Astor. Mangyaring itaguyod ang hustisya para sa mga namatay na miyembro ng pamilyang Nelson, pati na rin ang Evergreen Sect at Mr. Astor. Nang marinig ito ni Elijah at Laura ay hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa. Hinala nila na ang mga salita ni Richie ay itinuro ni Gaylor. Gayunpaman, wala silang ebidensya. Para naman kina Richie at Gavin, sila ang pinakamakapangyarihang martialists sa pamilyang Nelson. Ito ay isang hindi mapag-aalinlanganang katotohanan. Bagaman maaaring nagsasabi ng totoo si Daphne, wala siyang ebidensya. Sa makatuwid, sina Elijah at Laura ay walang sinabi. Nang makitang natahimik sina Elijah at Laura, agad na sinabi ni Gaylor kay Richie, "Richie, huwag kang mag-alala. Si Jerick ay isang mamamatay tao na dyablo na kusang pumapatay ng mga inosenteng tao. Ang ating tatlong sekta ay hindi kailanman tatayo. Mr. Willick, Ms. Dawson, Mr. Collins, mangyaring itaguyod ang hustisya." Napaluhod si Richie pagkatapos magsalita. Sumunod naman si Gavin at lumuhod. Tumingin si Gavler kina Elijah at Laura at sinabing, "Ms. Dawson, Mr. Collins, dapat tayong magtulungan para patayin si Jerick sa lalong madaling panahon." Pinag-isipan ito ni Elijah at Laura. Kung sinabi ni Gaylor ang totoo, karapat-dapat na mamatay si Jerick. Gayunpaman, kung ang sinabi ni Daphne ay totoo, si Abraham ay nahuli ng Hawk Sect, sina Elijah at Laura ay walang alinlangan na gagamitin ni Gaylor. Pinakamahalaga, ang pangalawang volume ng The Longevity Scripture ay mahuhulog din sa mga kamay ni Gaylor. Kabanata 650. Sa sandaling pinag-iisipan nila ito, isang malakas na ingay ang tumunog mula sa labas ng bulwagan ng palasyo. "Sino ka? Bakit ka pumasok sa Hawk Sect nang walang pahintulot? Kung hindi ka magpakilala, huwag mo kaming sisihin sa pagiging masungit." Atake siya. Pagkatapos ay ang mga tunog ng suntok at sipa, pati na rin ang sipol ng bagyo. Sa bulwagan, napansin ni Gaylor, Elijah, Laura, at iba pa ang ingay. Kumunot ang noo ni Gaylor. Tumingin siya kay Owen at sinabing, "Owen, lumabas ka at tingnan mo kung ano ang nangyayari." "Yes, Mr. Willick," sagot ni Owen at mabilis na tumakbo palabas. Ang katotohanan na sina Elijah at Laura ay hindi sumang-ayon na magsanib puwersa sa kanya upang harapin si Jerick ay labis na ikinainis ni Gaylor. Hindi niya inaasahan na may darating sa Hawk Sect para manggulo sa mga oras na ito. May isip kung gaano siya kalungkot. Di nagtagal ay lumabas si Owen ng pinto ay isang napakalaking dagandong ang umalangaw-ngaw. Ang isang malakas na bagyo ng enerhiya ay direktang tinatangay ang lahat ng nakasarang pinto ng Grand Hall. Habang ang mga pinto ay ibinagsak sa lupa, si Owen at higit sa 100 martialists ng Hawk Sect ay nahulog sa tulad ng mga saranggola na may putol na mga kwerdas. Pool. Matapos ang pagluwa ng isang subo ng dugo, nahimatay ang mga martialists. Si Owen, ang Grand Elder, ay nagluwa din ng subo ng dugo. Namumutla ang mukha niya at hindi na siya muling makatayo. Obvious naman. Siya ay malubhang nasugatan. Umalangaw-ngaw ang marahas na hangin sa Grand Hall. Dumiretso sa Grand Hall ang hangin at buhangin sa labas. Dahil dito, halos hindi maimulat ni Gaylor, Elijah, Laura, at ang iba pang mga tao sa bulwagan ang kanilang mga mata.
Pinaikit nila ang kanilang mga mata at nakita ang isang figure na dahan-daang pumasok sa Grand Hall. Sa pagpasok ng figure sa engranding bulwagan, ang kapaligiran sa engranding bulwagan ay naging malamig at nakakagigil. Nawala ang malakas na hangin at ang lumilipad na buhangin. Pagkatapos nito, si Elijah. Sa wakas ay nakita ni Gaylor, Laura, at ng iba pang mga tao ang figure na lumakad papunta sa engranding bulwagan. Ito ay isang lalaking nakapilak na nakamaskara, itim na nababagay na may malamig at madilim na mga mata. Nagmukha siyang emissary mula sa impyerno kasabay nito, ang mga martialists ng Hawk sect ay nagtipon-tipon sa labas, na nagbabalak na sumugod. Gaylor, si Elijah, at si Laura ay tumayo na sa kanilang mga upuan. Napagtanto nilang lahat na ang lakas ng kinikita ay lubhang nakakamangha. Ang kanyang lakas ay may kukumpara pa nga sa 3 sect masters. Sino ka? Bakit ka ba kumikilos ng walang ingat sa Hawk sect? Matalim ang mga mata ni Gaylor habang nakatingin sa misteryosong lalaking nakaitim sa hall. Ang misteryoso